Movie Recap Tagalog here. Ang dalagang ito ay biglang nakakita ng isang pakete ng pulbos na droga sa mesa. Agad niyang ibinato ang pakete ng droga diretsyo sa mukha ng babaeng estudyante na madalas siyang inaapi. Ang mga kaklase na nakatayo sa tabi ay nakaramdam na tiyak na malas ang aabutin ni Jiwoo. Nakita ng lahat na inabot ng babaeng estudyante si Jiwoo at malakas na itinulak ito. Kaagad pagkatapos, sumugod ang babaeng estudyante, hinablot ang buhok ni Jiwoo at hinampas ito ng malakas, dahilan para tumama ang ulo niya sa kabinet sa likuran. Ngunit si Jiwoo ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Mabilis siyang bumangon at itinulak pabalik ang babaeng estudyante. Lahat ng kaklase sa silid-aralan ay hindi na nangahas na sumugod at saktan siya. Pinulot ni Jiwoo ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas ng silid-aralan. Sa oras na yon, dumating ang guro. Pinagalitan ng guro si Jiwoo dahil sa kaguluhan sa klase. Ngunit sa hindi inaasahan, hinila ni Jiwoo pababa ang name tag sa kanyang dibdib, iniabot ito sa guro at nagpa siya na tumigil sa pagpasok. Ngunit ang mas malubhang pangyayari ay ngayon palang magsisimula. Ang ama ni Jiwoo ay isang adik sa droga at tulak ng droga. Iniisip ng kanyang mga kaklase na siya rin ay gumagamit ng droga. Maging ang mga pulis ay palaging nakabantay sa labas ng kanilang bahay 24 oras sa isang araw, umaasang mahuhuli ang kanyang ama. Sa mga oras na yon, lumabas ng paaralan si Jiwoo. Ginamit niya ang kanyang bag upang basagin ang side mirror ng sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay inihagis niya ng malakas ang bag, dahilan para mabasag ang harapang salamin ng kotse. Agad na bumaba ng sasakyan ang mga pulis para arestuhin siya, ngunit mabilis siyang tumakbo palayo. Pumunta siya sa dalampasigan at nagsuot ng headphone para makinig sa kantang Happy Birthday. Tiningnan niya ang litrato nilang mag-ama. Ika-17 kaarawan niya ngayon. Sabay niyang iniisip ang pangungulila at galit sa kanyang ama. Pag-uwi ni Jiwoo, nakita niya sa harap ng bahay ang regalo mula sa kanyang ama. Walang alinlangan niya itong sinipa palayo. Pagkatapos noon, tumawag ang kanyang ama at tinanong siya kung nagustuhan ba niya ang regalong ipinadala nito. Galit na sumigaw si Jiwoo at tinanong ang kanyang ama kung nasaan ba ito at bakit niya pinapahirapan ang kanyang buhay. Nakaramdam ng matinding pagkakasala ang kanyang ama, kaya't nagpa siya itong magpakapanganib para makita ang kanyang anak. Sa proseso, nasalubong niya ang isang pulis na mag-ihisana, ngunit mabilis niya itong sinuntok hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, gamit ang kamao, binasag niya ang pinto ng sasakyan at in-knockout ang isa pang pulis. Lumapit siya sa pinto ng bahay, binuksan ito gamit ang susi at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na hooded na damit. Hinugot niya ang baril at itinapat ito ng direkta sa kanya. Hinawakan ng ama ni Jiwoo ang seradura ng pinto, saka siya naglabas ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Narinig ni Jiwoo ang boses ng kanyang ama, kaya tumayo siya para buksan ang pinto. Ngunit natuklasan niyang nakakandado ito. Maya-maya, nakarinig siya ng isang putok ng baril. Nasugatan ng ama ni Jiwoo at labis ang pagdurugo. Nataranta si Jiwoo, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Patuloy na mahigpit na nakahawak ang kamay ng kanyang ama sa seradura ng pinto, ayaw nitong mabuksan ng anak ang pinto. Lubos ang pag-aalala ni Jiwoo. Paulit-ulit niyang kinatok ang pinto at tinawag ang kanyang ama. Ngunit isa pang putok ng baril ang umalingaw at tuluyan nang bumagsak ang ama ni Jiwoo. Pagkatapos ng pamamaril, agad na umalis ang salarin sa lugar. Habang patuloy na kumakatok si Jiwoo nang walang saysay, nakiusap siya sa ama na huwag siyang iwan mag-isa. Sa kabila ng labis na kirot at pagsisisi, sinabi ng kanyang ama na mamuhay siya ng maayos at huwag lamang ituon ang isip sa kanyang paghihirap. Pagkatapos noon, hindi na narinig ni Jiwoo ang tinig ng kanyang ama. Tahimik siyang sumigaw sa sakit. Ginamit niya ang buong lakas para mabuksan ang pinto. Pagbukas niya, nadatnan niyang nakahandusay ang kanyang ama sa isang lawa ng dugo. Sinubukan niyang alugin ang katawan nito, ngunit wala pa rin itong tugon. Labis ang kalungkutan ni Jiwoo. Siya mismo ang nag-asikaso sa libing ng kanyang ama. Ngunit biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Ang lalaking nasa unahan ay nagsindi ng sigarilyo. Ipinatong niya ito sa lalagyan ng insenso bilang paggunita sa ama ni Jiwoo. Napagtanto ni Jiwoo na ang lalaking ito ang pinuno ng kanyang ama. Ninais ni Jiwoo na ipaghiganti siya. Sinabi ni Choi Moo-jin na ang kanyang ama ang pinakamagaling niyang tauhan, kaya ayaw niyang mabuhay ang anak nito sa puot. Ngunit hindi pa rin matukoy ng mga pulis ang salarin. Gustong-gusto ni Jiwoo na maghiganti, kaya't ipinagawa niya ang litrato ng salarin mula sa kuha ng surveillance camera at ginawa itong mga pulyeto. Ipinaskil niya ito sa lahat ng kalsada, malaki man o maliit. Maging sa mga palaboy ay ipinamahagi niya ito, umaasang may makakatulong sa kanya upang matunton ang kinaroroonan ng salarin. Nakita rin ito ni Choi Moo-jin. Ngunit nakasuot ng maskara ang salarin at hindi ipinakita ang mukha, kaya't mahirap siyang mahanap gamit ang paraan ni Jiwoo. Kinagabihan, nakatanggap si Jiwoo ng tawag sa telepono. Sinabi ng nasa kabilang linya na mayroon siyang impormasyon tungkol sa pumatay. Dinala ni Jiwoo ang kutsilyo ng kanyang ama para ipagtanggol ang sarili at pumunta sa lugar ng tagpuan. Naghanda rin siya ng pabuya. Ngunit pagdating niya roon, biglang nagtawanan ang kausap. Tinawag siyang tanga at inakalang napakadaling lokohin. Lumabas na mga siga lamang ang mga ito na nais siyang dayain para makuha ang lahat ng kanyang pera. Agad na nagtangkang tumakas si Jiwoo, ngunit napalibutan siya ng mga siga. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Itinaas niya ang paa at sinipa ang isa sa mga siga.
Bilang ganti, walang awang binugbog siya ng mga ito. Hinila rin ang kanyang sombrero. Labis na natuwa ang kanilang leader. Hindi nito inaasahan na babae pala ang kanilang biktima. Nais nilang paglaruan siya ng malupit. Buong lakas namang lumaban si Jiwoo. Ngunit sa halip, lalo lang siyang pinagsamantalahan ng kanilang kalupitan. Nawalan ng malay si Jiwoo. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niyang nakakulong siya sa trunk ng isang kotse. Mahigpit na nakatali ang kanyang mga kamay. Agad siyang nagpumiglas para makatakas, ngunit biglang huminto ang sasakyan. Narinig niya ang tunog ng mga sigang binubugbog. Mabilis na ginamit ni Jiwoo ang kutsilyo upang putulin ang tali sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na may magbubukas ng trunk. Agad niyang inatake ang taong iyon ng walang alinlangan. Ngunit mabilis siyang naawat at inagaw ang kutsilyo mula sa kanya. Ang taong lumitaw ay si Choi Moo-jin. Nakita nito ang matinding determinasyon ni Jiwoo na maghiganti. Nagpasya si Choi Moo-jin na dalhin siya sa isang lugar para magsanay. Ang lugar ay puno ng matatapang na lalaki. Ibinato siya roon. Nais ni Choi Moo-jin na maging malakas muna siya bago ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit dahil sa kagandahan ni Jiwoo, may ilan na tinukso siya. Habang nag-ensayo siya sa pagsuntok ng sandbag, biglang may lalaking yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Agad niyang tinulak at sinaktan ito bilang ganti. Nagalit ang lalaki. Sumugod ito at naitulak siya pabagsak gamit ang isang malakas na suntok. Mula noon, mag-isa na lamang siyang nagsanay sa sandbag tuwing tulog na ang lahat. Wala siyang teknik, puro lakas lang. Sa oras na yon, dumating si Choi Moo-jin. Narinig niya ang nangyari sa araw na yon. Sinabi niya kay Jiwoo na dapat kaya ng babae na talunin ang kalaban gamit ang isang bagsik na atake. Ipinaliwanag niyang mahina ang philtrum, baba, dibdib, at maselang bahagi ng lalaki. Hinubad ni Choi Moo-jin ang kanyang coat at nakipag-sparring kay Jiwoo. Tinignan ni Jiwoo ang dibdib nito at agad na umatake, ngunit palagi siyang nakokontra. Tumayo siya muli at lumaban. Tinarget ni Choi Moo-jin ang kanyang philtrum at umatake. Sumugod muli si Jiwoo, yumuko upang iwasan ang suntok, saka mahigpit na hinawakan ang kurbata ni Choi Moo-jin. Sinuntok niya ito sa pisngi, ngunit muli pa rin siyang nasalat. Sa halip, tinarget ni Choi Moo-jin ang kanyang baba. Tumalon si Jiwoo upang sipain siya, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang braso ng dalaga, umikot, at ibinagsak ito sa sahig. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo, nagpatuloy si Jiwoo sa pakikipaglaban. Sa ika-4 na pagkakataon, gamit ang isang mabilis na galaw, nalak niya ang braso ni Choi Moo-jin at sinuntok ito ng malakas sa tiyan. Sa wakas, natalo niya si Choi Moo-jin. Sa mga sumunod na araw, iniisip niyang nasa harap niya ang salarin. Dahil sa galit, masigasig siyang nagsanay upang maging isang babaeng mandirigma. Kalaunan, sumali siya sa isang paligsahan sa boxing. Ang mananalo ang magiging pangunahing tauhan ni Choi Moo-jin at tatanggap ng 10 milyong won na premyo. Nagpatayan sa loob ng cage ang mga siga. Nakalaban ni Jiwoo ang isa, ngunit may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ginamit niya ang back elbow upang makontra at natalo ang pangalawa. Kaagad namang itinulak siya sa rehas ng isa pa at inatake ng walang tigil. Sinamantala ni Jiwoo ang pagkakataon ng iangat ng kalaban ang paa at inatake ang maselang bahagi nito. Sa sobrang sakit, hindi nakapagsalita ang kalaban. Sa pangkat na yon, may isang siga na nagngangalang Gang Jae. Napakabangis ng kanyang mga atake, halos mapilay ang lahat ng lumaban sa kanya. Siguradong siya na raw ang panalo kaya lumapit si Gang Jae upang kunin ang premyo. Ngunit sinabi ni Choi Moo-jin na hindi pa talo si Jiwoo kaya sila ang magkatunggali. Sabay silang sumugod, ngunit binugbog si Jiwoo ng walang awat. Na-corner siya at nakapag-counter gamit ang isang sipa na nagpabagsak kay Gang Jae. Naalala niya ang mga tinuro sa kanya, kaya't sunod-sunod niyang tinira ang tiyan ng kalaban, sinundan ng 3 malalakas na elbow strike. Ngunit bigla siyang nabagsak sa bakal na frame. Ginamit ni Gang Jae ang kadena ng bakal upang higpitan ang leg ni Jiwoo. Nakawala siya ngunit muling tinamaan ng malakas sa tiyan at naitulak sa rehas ng cage. Sa tindi ng galit ni Gang Jae, sinipa niya si Jiwoo ng malakas, ngunit mabilis itong gumulong sa gilid at sumugod upang ilak ang katawan ni Gang Jae. Pagkatapos ay nilak niya ang braso nito. Matapos ang sunod-sunod na atake, ginamit ni Jiwoo ang kanyang siko upang makontra ang kalaban. Sa wakas, siya ang nanalo. Labis na nahiya si Gang Jae sa sandaling yon. Kailangan niyang maglabas ng galit kaya nilagyan niya ng pampatulog ang inuming tubig ni Jiwoo. Pagkatapos maligo at lumabas ni Jiwoo, kinuha niya ang bote ng tubig at uminom ng walang pag-aalinlangan. Dumating si Gang Jae kasama ang kanyang mga kasamahan. Wala nang lakas si Jiwoo, ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban. Sa gitna ng sagupaan, nahulog at nabasag ang urn na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Mabilis na bumalik ang kanyang ulirat. Kumuha siya ng piraso mula sa basag at sinaksak ng diretsyo sa maselang bahagi ng kalaban. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas. Hinabol siya ni Gang Jae na may dalang martilyong bakal. Ngunit dahil hindi pa malinaw ang kanyang isipan, nadapa siya sa lupa. Lalapit na sana si Gang Jae upang patayin siya, ngunit agad siyang sinaksak ni Jiwoo sa tiyan gamit ang basag na bubog. Sa oras na yon, dumating ang sekretary ni Choi Moo-jin at kinalagkad si Gang Jae sa harap ng kanilang pinuno. Takot na takot si Gang Jae at agad na umamin ng kasalanan kay Choi Moo-jin. Bilang kaparusahan, ginamit ni Choi Moo-jin ang samurai sword upang tuluyang sirain ang kanyang mukha. Pagkatapos, pinaalis siya mula sa grupo. Pagkaraan, inimbitahan ni Choi Moo-jin si Jiwoo sa isang maliit na kainan para uminom. Sinabi niya na ang pumatay sa kanyang ama ay isang pulis at natagpuan na niya ang baril nito.
Ibinigay ni Choi Moo-jin ang baril kay Ji-woo at inutusan siyang magpalit ng pangalan bilang Hae-jin at kumuha ng pagsusulit upang maging pulis sa unit laban sa krimen sa droga. Sa ganitong paraan, maaari niyang imbestigahan ang pumatay sa kanyang ama at makakatulong din siya kay Choi Moo-jin sa pagkuha ng impormasyon mula sa pulisya. Makalipas ang 1 taon, ginupit ni Ji-woo ng maiksi ang kanyang buhok. Sa unang araw niya bilang pulis, inatasan siyang habulin ang isang mamamatay tao. Sinundan niya ito hanggang sa isang maliit at masikip na gusali. Sa pagpasok sa isang silid, natagpuan niya ang isang babaeng nawala ng malay dahil sa labis na droga. Binuksan ni Ji-woo ang bibig ng babae at bumalik ang hininga nito. Biglang may narinig siyang ingay mula sa kabilang silid. Sa pamamagitan ng butas sa pader, nakita niya ang kriminal na kausap niya kanina, nagsasagawa ito ng bentahan ng droga. Mabilis niyang tinakpan ng damit ang babae, saka kinuha ang isang upuan at binasag ang salaming pader. Sumigaw siya, "Pulis! Huwag kang gagalaw!" Agad na tumaob ang mesa ng kriminal at kinuha ang kutsilyong nakatago sa ilalim nito. Ang mga kasamang siga ay natakot at nagsitakbo. Sumugod ang kriminal na may kutsilyo, ngunit ginamit ni Ji-woo ang posas upang atakihin siya. Mabilis niya itong pinabagsak at nilagyan ng posas. Ngunit biglang hinarang siya ng lalaking katransaksyon ng kriminal. Sinabi nitong winasak niya ang buong plano. Lumabas na pulis pala ito. Pagkatapos, dinala ni Officer John ang kriminal sa istasyon upang imbestigahan. Lumabas na ang utak ng bentahan ng droga ay isang lalaking nagngangalang Sang Jun. Kamakailan, gumagawa ito ng bagong produkto upang monopolyo ang merkado ng droga na kasalukuyang hawak ni Choi Moo-jin. Lumabas si Officer John upang tumawag, ngunit nadatnan niya si Ji-woo sa parehong lugar. Napag-alaman na kinilala ng kanyang mga nakakataas ang galing ni Ji-woo kaya inilipat siya sa unit laban sa krimen sa droga bilang kapareha ni Officer John. Hindi sang-ayon si John kaya ipinahayag niya ang kanyang pagtutol kay Captain Cha. Ngunit sinabi ng kapitan na walang saysay ang kanyang reklamo. Lalong nainis si John. Pagkaraan, dinala agad ni John si Ji-woo upang hanapin si Sang Jun. Inutusan niya si Ji-woo na siyasatin ang paligid. Mabilis na pumasok si Ji-woo sa pasilyo mula sa likurang pinto. Ngunit habang naglalakad, bigla siyang hinaras ng isang manyakis. Ipinakita niya ang kanyang police badge, ngunit bigla siyang inatake nito. Agad na kinuha ni Ji-woo ang kanyang posas at 2 beses na malakas na sinuntok ang tiyan ng lalaki, dahilan upang mapahandusay ito sa sakit. Si Sang Jun ang may-ari ng kasino. Sa oras na yon, napansin ni Officer John na hindi bumabalik si Ji-woo kaya pumasok siya sa pasilyo. Nadatnan niya ang mga sigang nakahandusay sa isa't isa. Pagkatapos ay pumasok siya sa kasino at nadatnan si Ji-woo na katatapos lamang lumaban. Bagaman pagod, nagawa pa rin niyang mahuli si Sang Jun. Mabilis din niyang natagpuan ang isang bagong uri ng opium sa kabinet ng alak. Dinala si Sang Jun sa istasyon at kusa nitong inamin kung sino ang kanyang boss, ang lalaking sinugatan sa mukha ni Choi Moo-jin noon. Bumalik si Gang Jae upang agawin ang posisyon ni Choi Moo-jin at maghiganti. Binigyan ni Captain Cha ang lahat ng baril at naglunsad ng operasyon upang hulihin ang salarin. Ang pangunahing target ay si Choi Moo-jin. Alam ni Captain Cha na pupunta si Choi Moo-jin sa pantalan para sa isang malaking transaksyon. Dahil biglaan ang misyon, walang paraan si Ji-woo upang balaan si Choi Moo-jin. Kinailangan din niyang isuko ang kanyang telepono upang hindi mabunyag ang operasyon. Pagdating sa pantalan, dinala ni Ji-woo ang mga tao sa likod na pasukan ng barko. Si Officer John naman ay pumasok sa harap kasama ang iba. Bumaba si Ji-woo sa pinakamababang palapag at biglang nadatnan si Choi Moo-jin na tinitingnan ang proseso ng paggawa ng opium. Pero nauna ng isang hakbang si Police John. Lumitaw siya sa pinakamababang palapag at itinutok ang kanyang baril kay Choi Moo-jin. Bigla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at biglang nagdilim ang paligid. Binasag ni Police John at ng kanyang mga kasama ang mga bote ng alak na may lamang madaling magliyab. Ginamit nila ang apoy para magbigay liwanag sa paligid. Sa ibang kabina, si Captain Cha ay kasalukuyang nagmamanman. Sinamantala ni Choi Moo-jin ang pagkakataon para lumayo kay Police John. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Ji-woo at itinutok ang baril sa likod ni Police John. Kung maglakas loob si Police John na barilin at patayin si Choi Moo-jin, papatayin din siya ni Ji-woo. Ngunit dahil sa malaking apoy na humaharang sa daan, nagkaroon ng pagkakataon si Choi Moo-jin na makatakas. Tumalon siya sa dagat at mabilis na nakalayo sa mga pulis. Sumabog din ang buong lugar. Ang tanging nahanap ni Captain Cha ay isang baril na binura ang serial number. Ito ang baril na pumatay sa ama ni Ji-woo. Pero pakiramdam niya ay pamilyar ito sa kanya. Kanina lang, nang patayin ang mga ilaw, ginamit ni Ji-woo ang baril na ito para barilin ang power distribution cabinet. Pagbalik ni Choi Moo-jin sa hotel, labis siyang nagngingit-ngit. Ininom niya ng isang lagukan ng alak saka binasag ang baso. Nagsimulang maghinala si Choi Moo-jin na pinagtaksilan siya ni Ji-woo. Sa oras na yon, napagtanto rin ni Ji-woo na maaari siyang mapagkamalang traidor. Kaya pagkatapos ng operasyon, agad siyang nagtungo sa hotel. Nag-utos din si Choi Moo-jin sa mga tao niya na sirain kaagad ang lahat ng surveillance cameras. Pero kakasira pa lang nila ng mga nakakainis na cameras, inatake na ang kanyang training base ni Gang Jae at ng mga tauhan nito. Mabilis na tumakbo ang secretary ni Choi Moo-jin para pigilan sila. Ngunit binali ni Gang Jae ang braso nito. Sumulat pa si Gang Jae sa sahig gamit ang dugo, bumalik na ang lolo mo. Dahil magkasabay na naganap ang dalawang pangyayari, nahulaan ni Choi Moo-jin na si Gang Jae ang nasa likod ng lahat. At agad siyang nagngit-ngit.
Nang marinig ito ni Captain Cha, iniutos niyang palayain si Sang Jun. Plano niyang gamitin ito para lumabas si Gang Jae. At sa oras na yon, lilitaw rin si Choi Moo-jin para patayin si Gang Jae. Pero sinabi ni Ji-woo kay Choi Moo-jin na patibong lamang ang ginagawa ni Captain Cha. Kaya kahit lumitaw si Sang Jun, hindi pa rin natagpuan ng mga pulis si Choi Moo-jin. Nang mawalan ng loob ang lahat, sinabi ni Captain Cha na may taong isinama ang pulisya sa loob mismo ng grupo ni Choi Moo-jin. Magbibigay daw ito ng mahalagang impormasyon ngayong gabi. At personal itong sasalubungin ni Captain Cha. Nagbalak kayo si Ji-woo at sinundan si Captain Cha sakay ng motorsiklo. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, biglang lumitaw si Police John. Patibong pala ito. Dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ni Police John, naghinala si Captain Cha na may espiya sa loob ng himpilan. Ginamit niya ang paraang ito para mahuli ang espiya. Ibinato ni Ji-woo ang kanyang bag kay John at mabilis na tumalikod para tumakas. Agad siyang sinunggaban ni Police John para makipagbuno. Pero sa isang matinding shoulder tackle, nakawala si Ji-woo mula sa pagkakahawak nito. Mabilis siyang lumingon at matapang na tumalon pababa sa isang truck. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimulang maghinala si Captain Cha na si Ji-woo ang espiya. Simula kasi nang maitalaga siya sa grupo, puro insidente na may kinalaman sa espiya ang nangyari. Kaya inutusan ni Captain Cha si Police John na bantayan si Ji-woo. Ramdam din ni Ji-woo ang pagdududa ni Captain Cha sa kanya. Kaya nagtuon siya sa pagsasagawa ng investigasyon kay Sang Jun. Umaasa siyang matutunton ang kinaroroonan ni Gang Jae para mabawasan ang problema ni Choi Moo-jin. Ngunit hindi makapaniwala si Police John na ganito siya kapusok. Sa isip niya, imposible na siya ang espiya. Kaya nagpakita siya sa harap ni Ji-woo at sinamahan siya sa paligid. Ngunit sa totoo lang, para lamang ito mahadlangan si Ji-woo na kumilos mag-isa. Nakasunod sila hanggang sa isang abandonadong pabrika. Doon sila nagkubli sa dilim at nakita si Sang Jun at Gang Jae na nagkikipagpalitan ng droga. Umalis agad si Sang Jun pero tumangging umalis si Gang Jae. Inisip nilang magandang pagkakataon ito para manghuli. Pero biglang nagmamadaling umakyat ang mga tauhan ni Gang Jae sa hagdan. Itinaas ni Gang Jae ang kanyang braso at ginawang parang anyo ng baril, itinutok ito kay Ji-woo. Mukhang matagal na niyang alam na naroon sina Ji-woo at Police John. Lumalabas na noong nakaraang araw, nakita ni Gang Jae ang surveillance camera sa kasino ni Sang Jun at natuklasan ang pagkakakilanlan ni Ji-woo bilang pulis. Kaya nilansi niya ito para makarating doon. Noong taong iyon, winasak ang mukha ni Gang Jae dahil kay Ji-woo kaya gusto niyang maghiganti. Matindi ang labanan sa loob ng pabrika. Pero dahil mas marami sila, agad nilang nakuha ang kalamangan. Sa huli, nahuli rin nila ang dalawang pulis. Matapang na inutusan ni Ji-woo si Gang Jae na kalasin ang kanyang posas. Kinutya pa niya ito na hindi pa rin siya kayang talunin. Pero hindi nagpauto si Gang Jae. Hinugot niya ang kutsilyo at sinaksak direkta sa hita ni Ji-woo. Ikinilos pa niya ng marahas ang kutsilyo, saka kumuha ng litrato ni Ji-woo at ipinadala kay Choi Moo-jin. Sinabi ni Gang Jae kay Choi Moo-jin na bilisan ang pagsagip dito. Alam ni Ji-woo na desidido si Gang Jae na patayin siya. Kaya nakiusap siya dito na patawarin si Officer John. Ngunit sa halip, lalo lamang itong nagalit at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na walang awang sipain si Officer John. Muling sinabi ni Ji-woo na tiyak na papatayin niya si Gang Jae gamit ang sariling kamay. Tumawa lamang ng malakas si Gang Jae at ikinulong ang dalawa sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay itinulak sila papasok sa compression chamber. Agad na bumaba ang bakal na plato mula sa itaas. Ginamit ni Officer John ang lahat ng kanyang lakas upang sipain ang sandalan na nakakabit sa posas ni Ji-woo. Bigla itong natanggal. Mabilis na tinanggal ni Ji-woo ang kanyang posas, ngunit si Officer John ay nakaposas pa rin ng mahigpit. Pilit niya itong hinila ngunit walang nangyari. Sa puntong iyon, halos kalahati na lamang ng taas ng tao ang espasyo sa loob ng sasakyan. Kaya't napilitan silang parehong humiga ng nakadapa. Nang halos durugin na sila, biglang lumitaw ang isang itim na kotse. Diretso nitong binangga ang power distribution cabinet. Huminto ang kompresor at naligtas ang dalawa. Ang nagmamaneho ng itim na kotse ay si Choi Moo-jin. Sa oras na yon, walang tigil din ang tunog ng sirena ng pulis. Agad na umalis si Choi Moo-jin sa lugar. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang tinigilan ni Officer John ang pagdududa kay Ji-woo. Sapagkat habang nakahiga sila sa ilalim ng compression chamber, maaari sanang tumakas si Ji-woo at pabayaan siya, pero pinili nitong manatili at iligtas siya. Samantala, inasikaso ni Choi Moo-jin na mailabas ng bansa si Ji-woo dahil alam ni Gang Jae ang nakaraan nito. Kapag sinabi ni Gang Jae sa mga pulis ang lahat, tiyak na malalantad ang pagkakakilanlan ni Ji-woo bilang espiya. Ngunit ayaw pumayag ni Ji-woo dahil hindi pa niya natatagpuan ang pumatay sa kanyang ama. Samantala, batid ni Gang Jae na matapos niyang pahirapan si Ji-woo, siguradong magpapadala si Choi Moo-jin ng tao upang siya ipatayin. Kaya agad siyang tumawag kay Kapitan Cha upang humingi ng proteksyon. Ang kondisyon kapalit ng proteksyon ay tutulungan niya si Kapitan Cha na mahuli si Choi Moo-jin. Ipinagbigay alam ni Ji-woo ang balitang ito kay Choi Moo-jin at pinayuhan siyang umiwas, ngunit iginiit nito na sasamantalahin ang pagkakataon upang tuluyang alisin sa eksena si Gang Jae. Nagkita sina Gang Jae at Choi Moo-jin sa pantalan at pagdating pa lang ay agad nang nagbakbakan. Nakatago naman sa isang sulok ang mga tauhan ni Kapitan Cha. Nang makitang kapwa ng hina ang magkabilang grupo, sumugod ang mga pulis at inaresto ang lahat. Hinabol ni Choi Moo-jin si Gang Jae hanggang sa paanan ng tulay na bakal. Mabilis na umatake si Gang Jae at nasugatan ang braso ni Choi Moo-jin.
Mabilis namang bumunot ng kutsilyo si Choi Moo-jin at buong tapang na sinaksak pasulong. Kapwa sila nasugatan. Muling sumugod si Gang Jae, ngunit nahawakan ni Choi Moo-jin ang braso nito at ibinaliko. Hawak ang kutsilyo sa kanang kamay, sinaksak niya ng malalim ang tagiliran ni Gang Jae kasabay ng isang malakas na tulak. Pagkatapos, hinugot niya ang kutsilyo at bumagsak si Gang Jae nang may halong paghihirap at puot sa mukha. Palihim itong bumunot ng kutsilyo mula sa kanyang sapatos at biglang pinagsasaksak si Choi Moo-jin sa tiyan. Matindi ang tama at bumagsak si Choi Moo-jin. Muling itinaas ni Gang Jae ang kamay upang saksakin pa, ngunit biglang pumutok ang baril. Si Ji-woo ang bumaril. Sinabi ni Ji-woo kay Choi Moo-jin na tumakas na. Ngunit tumawa lamang ng malakas si Gang Jae at sinabihang mangmang siya na wala siyang alam at ginagamit lang siya ni Choi Moo-jin. Sa sandaling yon, nasa tapat nila si Officer John at sumigaw upang pagbawalan si Gang Jae. Sinamantala ni Gang Jae ang pagkakataon upang ibulgar ang tunay na pagkakakilanlan ni Ji-woo. Dahil dito, agad siyang pinaslang ni Ji-woo sa mismong lugar. Nailigtas naman si Choi Moo-jin ng kanyang sekretary. Hindi na nagsayang pa ng oras si Kapitan Cha. Natanggap ni Ji-woo ang sulat na ipinadala ni Gang Jae bago ito mamatay. Nang buksan niya ito, may litrato sa loob. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na nakasuot ng uniforme ng pulis at katabi nito sa litrato si Kapitan Cha. Pinag-isipan niya ito ngunit hindi niya maunawaan. Kaya't agad niyang pinuntahan si Choi Moo-jin upang itanong kung bakit pulis ang kanyang ama. Ipinahayag ni Choi Moo-jin na ipinadala ni Kapitan Cha ang kanyang ama bilang espiya sa grupo ni Choi Moo-jin. Ngunit kalaunan, nag-iba ng panig ang kanyang ama at sumali sa grupo ni Choi Moo-jin. Nang matuklasan ito ni Kapitan Cha, ginamit nito ang sariling baril ng kanyang ama upang kiplin ang buhay nito. Lubhang magulo ang isipan ni Ji-woo at hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Naalala niya ang sinabi ni Gang Jae bago ito mamatay at naramdaman niyang may nakatagong katotohanan sa likod ng lahat. Plano sana niyang tanungin si Kapitan Cha tungkol sa totoo sa kanyang ama, ngunit inunahan na siya ni Choi Moo-jin at inutusan ang kanyang sekretary na pasukin ang bahay ni Kapitan Cha. Bigla itong nagtangkang patayin si Kapitan Cha. Kinuha ni Kapitan Cha ang isang bote ng alak at binasag ito sa ulo ng sekretary. Pagkatapos, kumuha siya ng matalim na piraso ng basag na bote at sinaksak ito sa tiyan ng sekretary. Ngunit sa huli, malubha pa rin siyang nasugatan at bumagsak sa sahig. Pagkatapos ng misyon, tumakas ang sekretary. Pagdating ni Ji-woo, ganoon pa rin ang kanyang nadatnan. Nasa punto na sana siyang itataas ang kanyang kamay para buksan ang pinto nang mabigla siya sa dugong nakita niya rito. Mabilis na hinugot ni Ji-woo ang kutsilyo at binuksan ang pinto upang makapasok sa bahay. Nakahandusay sa sahig si Kapitan Cha, malapit nang mamatay. Akala niya ay dumating si Ji-woo upang patayin siya. Ngunit narinig niya itong magtanong kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Noon lamang niya napagtanto na si Ji-woo ay anak ng kanyang kasamahan. Kitang-kita ang matinding paghihirap sa mukha ni Kapitan Cha. Hindi siya makapaniwala na isinugal ni Ji-woo ang sariling buhay para lamang maghiganti. Agad niyang sinabi ang totoo. Lumabas na hindi kailanman siya ipinagkanulo ng ama ni Ji-woo. Noong panahong iyon, ipinadala ang ama ni Ji-woo upang magtrabaho bilang undercover agent malapit kay Choi Moo-jin. Palagi niyang iniulat ang mga impormasyon tungkol sa organisasyon ng droga kay Kapitan Cha. Ibinigay pa ng ama ni Ji-woo kay Choi Moo-jin ang isang lighter na may GPS tracker sa loob. Ngunit aksidenteng natuklasan ito ni Choi Moo-jin, kaya nabunyag ang pagkakakilanlan ng ama ni Ji-woo. Si Choi Moo-jin mismo ang pumatay sa kanyang ama. Hindi makapaniwala si Ji-woo. Sa sandaling yon, dumating si Officer John upang hanapin si Kapitan Cha. Napansin niya ang dugo sa doorknob at nagtangkang basagin ang pinto. Nagmamadaling iniabot ni Kapitan Cha ang isang set ng mga dokumento kay Ji-woo at sinabi nitong tumakas siya sa bintana. Pagpasok ni Officer John, agad niyang dinala si Kapitan Cha sa ospital. Sa kabutihang palad, nasagip ang buhay nito. Samantala, nakaupo si Ji-woo sa kotse at dali-daling binuksan ang mga dokumento. Natuklasan niya ang mga larawan ng kanyang ama habang nagbibigay ng impormasyon kay Kapitan Cha. Noon niya tuluyang pinaniwalaan na nasa panig ng katarungan ang kanyang ama. Ngunit labis ang sakit na kanyang naramdaman, hindi niya inasahan na ang itinuring niyang tagapagligtas ay siya palang pumatay sa kanyang ama. Higit pa roon, naging mamamatay tao pa siya para dito at tumulong bumuo ng isang malaking sindikato. Muling sumiklab ang puot sa kanyang puso. Kailangan niyang patayin si Choi Moo-jin. Bumaba siya ng kotse, hinila ang tali ng panindihang apoy at sinubukang sunugin ang lahat ng tatoo ng organisasyon sa kanyang katawan. Mula sa araw na yon, si Choi Moo-jin na ang pinakamalaking kaaway niya. Samantala, nakatanggap ng balita ang sekretary ni Choi Moo-jin na buhay pa si Kapitan Cha. Agad niyang nahinuha na nalaman na ni Ji-woo ang katotohanan, kaya nagpadala siya ng mga tauhan upang patayin ito. Bago makaalis si Ji-woo sa bahay, nilagyan siya ng bag sa ulo ng isang grupo ng mga maton. Isang maton ang nagtulak sa kanya sa bathtub. Ginamit ni Ji-woo ang buong lakas upang lumaban, kinuha niya ang shower head at inipit ang isa sa kanila, saka hinila pababa ang kurtinang bakal upang gawing sandata. Ngunit dahil masikip ang banyo, naitulak siya ng malakas sa pader. Hinawakan siya mula sa likuran at tinaga siya ng isa sa sikmura. Sa kabila ng matinding sakit, patuloy siyang sumuntok pabalik. Sa huli, nakawala siya, hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang sinturon at pinatay ang asasin sa harap niya. Narinig ng sekretary sa labas na tumahimik na, kaya dahan-dahan siyang pumasok. Nang makita niyang buhay pa si Ji-woo, agad silang muling naglaban.
Umiwas si Jiwoo at tinaga ang binti ng sekretary, dahilan upang humina ang lakas nito. Sinakal niya ito gamit ang isang braso, at sa sunod-sunod na suntok, bumagsak ito. Paglapit nito muli, pinaikot ni Jiwoo ang braso ng sekretary, at nabali agad ang buto. Dinampot niya ang kutsilyo, saka naghiwa sa braso nito. Wala nang lakas ang sekretary upang lumaban, kaya sinundan pa niya ito ng saksak sa balikat. Sa wakas, namatay ito. Samantala, nahinuha rin ni Choi Moo-jin na alam na ni Jiwoo ang totoo, ngunit hindi siya naniniwalang gusto siya nitong patayin. Pumunta siya sa istasyon ng pulis upang magpanggap na magtapat para subukin ang katapatan ni Jiwoo. Tama ang kanyang hinala, pumasok si Jiwoo sa silid ng ebidensya at sinira ang lahat ng ebidensya laban kay Choi Moo-jin. Naging malaya ito. Agad namang sinuri ni Officer John ang talaan ng mga pumasok at lumabas sa silid ng ebidensya. Laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Jiwoo at inisip na siya ang insider. Agad niya itong tinugis ngunit nakita lamang niya si Jiwoo na nakasuot ng helmet at nakasakay sa malaking motorsiklo. Diretso itong pumasok sa pangunahing pintuan ng istasyon ng pulis. Nang makita rin ni Choi Moo-jin ang bangkay ng kanyang sekretary, naunawaan niya ang lahat, niligtas siya ni Jiwoo mula sa istasyon upang siya mismo ang pumatay dito. Sa puntong iyon, gising na si Kapitan Cha at dinalaw siya ni Officer John. Ikinuwento ni Kapitan Cha kay Officer John ang kasaysayan ni Jiwoo. Naramdaman ni Officer John ang labis na awa para kay Jiwoo. Bigla niyang nakita ang anyo ni Jiwoo sa ospital, kaya agad niya itong pinigilan. Hinila niya ito palabas ng sasakyan, ngunit agad lumaban si Jiwoo. Alam ni Officer John na nais ni Jiwoo na patayin si Choi Moo-jin. Ngunit hindi niya kayang makita si Jiwoo na makulong dahil lamang sa paghihiganti para sa kanyang ama. Agad niyang inilabas ang posas at ipinulupot ito sa kamay ni Jiwoo at sa kanya rin. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isang maliit na bahay sa tabing dagat. Maingat din niyang binalutan ng sugat nito at sabay sinabi kay Jiwoo na siya ang magiging sandigan nito. Sasamahan daw niya si Jiwoo upang mahuli si Choi Moo-jin. Mula pagkabata, hindi pa naranasan ni Jiwoo ang ganitong init ng kalinga. Ang init ng malasakit ni Officer John ang nagpabukas ng puso ni Jiwoo. Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang puso at katawan kay Officer John. Pagkatapos, nais ni Officer John na dalhin si Jiwoo sa istasyon ng pulis upang isiwalat ang katotohanan. Ngunit habang nasa kalagitnaan pa lamang sila ng biyahe, biglang lumitaw si Choi Moo-jin sa tabi nila. Itinaas nito ang baril at itinutok kay Jiwoo, handang patayin siya. Ngunit nakita ni Choi Moo-jin ang damdamin sa pagitan ng dalawa, kaya't ibinaling niya ang baril kay Officer John. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ito at agad na napatay. Nabigla at nagpanik si Jiwoo. Hindi niya matanggap na ang lalaking minahal niya ay namatay sa kanyang harapan. Muling sumiklab ang puot sa kanyang puso na parang naglalagablab na apoy. Kinuha niya ang baril ng kasintahan at nagtungo sa hotel na tinutuluyan ni Choi Moo-jin. Ginamit niya ang baril upang takutin ang gwardiya at piliting buksan ang pinto. Isa-isang tumayo ang mga tauhan ni Choi Moo-jin upang harangin si Jiwoo. Ngunit hindi na mapapatay ang kanyang galit. Mabilis siyang nagtuloy hanggang sa pintuan ng silid ni Choi Moo-jin. Matagal nang hinihintay ni Choi Moo-jin ang sandaling iyon. Dinampot ni Jiwoo ang patalim at sinimulan ang labanan. Ginamit ni Choi Moo-jin ang kaliwang kamay upang hadlangan siya, at ang kanang kamay ay mabilis na umindayog upang umatake, katulad ng itinuro niya noon kay Jiwoo, atakihin ang mahihinang bahagi ng kalaban. Mahigpit na hinawakan ni Jiwoo ang kutsilyo gamit ang dalawang kamay at sumugod. Naitulak si Jiwoo hanggang sa may bar counter. Kumuha siya ng bote ng alak at malakas na ipinukpok kay Choi Moo-jin. Ngunit muli siyang napabagsak nito sa sahig. Lahat ng teknik sa pakikipaglaban ni Jiwoo ay galing kay Choi Moo-jin, kaya kabisado nito ang bawat galaw niya. Mahirap para kay Jiwoo na manalo, ngunit napagdesisyonan na niya ang lahat, kung hindi siya ang papatay, siya ang mamamatay. Sumugod siya at itinaga ang kutsilyo, ngunit tinamaan siya sa sikmura ni Choi Moo-jin. Basag at sugatan na ang buong katawan ni Jiwoo. Sa rurok ng kanyang galit, sinaksak niya ng diretsyo sa tiyan si Choi Moo-jin, dahilan upang ito'y masugatan. Mabilis siyang sumugod muli at tinaga ang hita nito. Ngunit tinaga rin siya pabalik ni Choi Moo-jin. Tuluyan ng isinantabi ni Jiwoo ang pagtatanggol sa sarili, ang tanging pinili niya ay ang kutsilyong hawak niya. Sa sandaling iyon, determinado siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Tumilamsik ang dugo sa hangin. Sinamantala niya ang kahinaan ni Choi Moo-jin at muling sinaksak ito ng diretsyo sa tiyan. Ngunit nakabawi rin si Choi Moo-jin at tinaga siya. Pareho na silang balot ng dugo at labis na kahabag-habag ang kalagayan ni Jiwoo. Bumagsak si Choi Moo-jin sa kabaliwan. Dinampot niya ang kutsilyo at ginamit ni Jiwoo ang buong lakas upang tumayo muli. Kinuha rin ni Choi Moo-jin ang baril ni Jiwoo at pinutukan siya, ngunit wala na pala itong bala. Lumabas na sa elevator pa lang, nagamit na ni Jiwoo ang lahat ng bala maliban sa isa, na ginamit niya upang patayin ang maton sa labas ng pinto. Doon, mabilis na sinaksak ni Jiwoo si Choi Moo-jin sa dibdib. Pagkatapos na mapatay ni Jiwoo si Choi Moo-jin at bumagsak ang pinakamalaking sindikato, inilapag niya ang litrato nilang mag-ama sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Pagkatapos ay pinahimlay niya ang abo ni Officer John sa tabi ng kapatid nito. Sa huli, natamo niya ang panibagong buhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.